So, praise God, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. At I believe na laging naka-ready, no? Nakahanda ang ating mga puso. At sa umagang ito ay isa na naman pong panibagong pagpapalakas na nagmumula po sa ating Panginoon dahil sa umagang to haharap muli tayo sa mga panibagong pagsubok. Sige po, let us open our Bible po sa Lucas chapter 6 verse 31. Sabi po dito sa Mabuting Balita Biblia, gawin ninyo sa inyong kapwa ang gusto ninyong gawin nila sa inyo. Sa NIV po, sabi po, do to others as you would have them do to you. Minsan po tayo po yung manalangin. Lord, we thank you for this wonderful morning. Lord, naniniwala po kami ng salitang ito ay muli magpagbibigay po sa amin ng realization, a new revelation na magpapakita ng enlightenment sa aming buhay kung paano po kaming mamuhay bilang isang tunay mong tinawag at tunay na tagasunod mo, O Diyos. Bigyan niyo po kami ng karunungan, bukas na pag-iisip at mapagpakumbaba na puso. Naway tulungan niyo po kami na maunawaan po ang bawat pag-aaralan sa umagang ito. Thank you, in this is our prayer. Amen. So, sabi po dito, gawin ninyo sa inyong kapwa ang gusto ninyong gawin nila sa inyo. Itong passage po nito, very simple lang po ito eh. Parang simple principles, no, na itinuturo ng ating Panginoon na kung saan ay pagpapakita, no, ng pagiging isang mabuting tao na hindi tayo gagawa ng mga bagay na masama or gagawa tayo ng masama at ang hinihingi naman natin ay mabuti. Hindi naman din po pwedeng mabuti ang ating ginagawa pero masama po yung balik. Nakuha po natin. Pero kadalasan na kahit gumagawa tayo ng mabuti, ang balik ay masama, no? Kasi naniniwala tayo na ang mundo hindi naman po pare-pareho ng laban. Minsan lagi mas matimbang pa minsan yung parang lugi tayo, parang di po ba? Nandiyan na yung persecution, nandiyan na yung problema sa pamilya, problema sa mag-asawa, problema sa kaibigan, problema sa ministry, di po ba? Yung ganitong mga sitwasyon, hindi po natin control. Pero, paano nga ba magkakaroon ng pusong paglilingkod? So, ang topic po natin sa umagang ito ay heart of servants. No? Puso ng isang alipin or puso ng isang naglilingkod. So, paano natin matutunan ang pagiging isang lingkod na may puso? No, isang lingkod na may pagmamahal sa bawat na kanyang ginagawa. No, hindi natin ang goal natin dito is paano natin, no, matututunan na sa kabila ng lahat ng mga pagsubok sa buhay, nananatili yung ating prinsipyo sa buhay, yung layunin, no, yung objective na merong puso sa paglilingkod. No po? Gusto ko lamang po or gusto lamang po ng Diyos na i-break, no? Basagin yung mga pusong mali. Kundi kahit na tayo ay naglilingkod, nagpapatuloy tayo sa paglilingkod, pero dapat nandun po yung pusong tapat at yung pusong naglilingkod ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen. So, paano daw po magkakaroon ng pusong paglilingkod? Number 1, willing to serve others without compromising. So, yung pinag-aaralan po natin ngayon, nandyan na po siya sa GC natin po, no? Binigay ko na po yung mga puntos po natin para nababasa na po. Ano po ang ibig sabihin nun? Willing to serve others without compromising. Minsan tayo, sinasabi po natin, handa tayong maglingkod sa Diyos, handa tayong maglingkod sa lahat ng kaparaanan, at isa sa mga ginagawa po natin, kaya lalo na po ngayon, Friday, ang dami po nating ipapanalangin. So, speaking about to serve others, ibig sabihin, paglilingkod, no, sa ibang bagay, sa ibang tao,
na hindi tayo humihingi ng kahit anong kapalit or kompromiso. No po? Sabi nga po nun, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. So, isa ito sa mga dapat na gagawin, no? Na tayong mga lingkod ay kapag tayo ay nananalangin, kapag po tayo ay naglilingkod sa ibang tao, tumutulong sa ibang tao, walang kompromiso, wala pong kapalit, walang na kahit ano. Kasi ganun daw po yung may puso sa paglilingkod. Amen? Lagi naman pong sinasabi ng ating Panginoon, no, na pumunta kayo sa mga iba't ibang lugar o iba't ibang nasyon, no, na kapag kayo'y pupunta, wala kayong dadali ng kahit ano, no? Pero pag pumunta kayo doon, hindi naman kayo dapat humingi ng kahit ano. 'Di ba? Ang dapat dala-dala lang yung sarili lang at yung salita ng Panginoon. Amen. Okay? Alam ko po, no, na tayong lahat ay naka-experience ng mga iba't ibang senaryo sa buhay dahil sa ating paglilingkod. Pero ang pinakamabuti at pinakamainam na tayo po habang naglilingkod, hindi tayo nag-aas ng kahit ano. Tama? Mas better than, sabi nga daw, mas mabuting tayo ang magbigay kaysa tayo yung humihingi. Amen? Kasi sabi daw po, sabi ng mga pastor o mga tagapagturong narinig ko, kapag hiningi mo na yung blessings, inunahan mo na si Lord. Kumbaga, inunahan mo na yung blessing na dapat, si Lord ang dapat magre-reward. Pero dahil parang naglilingkod tayo, parang gusto na natin lagi may kapalit, so, paano pa tayo pagpapalain ng Panginoon dahil pinangungunahan natin sila? Isa sa mga danger din yun na hindi natin dapat pinangungunahan ang Diyos sa ating sa blessing na ipagkakatiwala niya. Ganun din, same scenario sa lupa, no? May itinalagang authority ang ating Panginoon na nangunguna sa atin, lalo na magkakaroon tayo ng Victory Day, no? May mga nakatalagang V-group leaders. So, ito mga VG leaders natin, sila po yung mga authority, no po, na pangunahan yung kanilang mga inaalagaan na ipinagkatiwala sa kanila. So, itong mga nasa ilalim nila, no, nasa loob ng kawan, dapat mag-submit, magpasako. Dapat si leaders, nagpapakita din ng kababaang loob, no? Nagpapakita ng mabuting lingkod, no? At hindi nagpapakita na parang na siya'y magaling, siya'y marunong, siya'y matalino, no? Marami siyang alam na technique sa paglilingkod. So, anong magiging balik nun? Kapag isang leader ay ganun ang kanyang pananaw, tuntunin sa buhay, so, sinasabi nung unang na binasa natin kung ano yung gusto natin, o yung mga bagay na gusto nating makuha sa ibang tao, no, yun din yung ibabalik nila. So, ang tanong, nagbi-build ba tayo ng mabuting lingkod? Dahil kasi kung ano, sabi nga nila, kung ano yung, halimbawa sa magulang, kung ano yung pinapakita po natin sa ating mga anak, siya din po ang kanilang gagawin. No po? Ano lang po yun? Halimbawa lang po yun. So, pinag-usapan po natin yung klase ng paglilingkod. No? Dahil ang prinsipyong ito, hindi po prinsipyo ng isang normal na tao lamang, kundi prinsipyo mismo ng isang naglilingkod. So, yun po yung number 1. Sabi doon, show your love unconditionally. So, hindi tayo nagpapakita ng pagmamahal na may kondisyon, kundi ginagawa po natin yun ng buong puso. Amen? So, sabi po doon sa verse 32, no po, sabi po doon, kung ang nagmamahal lamang, Lucas chapter 6 verse 32, kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Amen? Sabi ko nga sa inyo, kapag may condition, may kompromiso, yung ating ginagawa, andun yung question ng Panginoon anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Ang mga makasalanan man ay nagmamahal din sa mga nagmamahal sa kanila. Amen? Kaya, itong ginagawa po nating paglilingkod, hindi po tayo dapat napipilitan at walang kompromiso. Kung hindi, na pinapakita po natin
yung imahe ng ating Panginoon dito. Number 2, paano daw po maging isang mabuting lingkod na may puso sa paglilingkod? Willing to serve God wholeheartedly, no? Willing tayong maglingkod sa Diyos ng buong puso, no? Pinapakita natin dito yung katapatan at praise God, ganun po tayong lahat. Tayo'y sumusunod, pinag-aaralan po natin at sinasaliksik natin yung kanyang salita na ng buong puso. Amen? Dahil alam po natin na kapag tayo ay naglingkod ng buong puso sa Diyos, ay may kaakibat naman po itong pagpapala, no? Ito po yung dahil bunga ng buhay ng walang hanggan, na kaya't ito po rin yung naging bunga na ating pagsunod, no? Yung sakripisyo ng pagsunod, dahil alam natin ay makakaranas din ng pagpapala yung ibang tao. Amen? So, yun yung may puso sa paglilingkod. May pusong handang magbahagi ng mabuting balita sa ibang tao. Amen? Okay, sabi po doon sa verse 33, hallelujah, kung ang mga gumagawa lamang ng mabuti sa inyo, ang gagawin niyo ng mabuti. So, kung titinan nyo ho doon, no, kung sino lang yung tao na gagawa nating mabuti, hindi nakikita yung nais ipagawa ng Panginoon sa atin, sapagkat alam natin ang Diyos ay nagmahal ng walang kondisyon. Amen? Kundi ng buong puso. Ginawa niya ang kanyang tungkulin na ipinagagawa ng kanyang ama at pinadala sa lupa upang ipakita sa mga tao na siya'y maglilingkod at hindi dapat paglingkuran. Amen? So dapat ganun po yung puso natin. Handa ang ating puso na maglingkod sa Diyos at sa iba nang wala pong kapalit at bagkos ay buong puso tayong maglilingkod. Number 3, willing to serve same with Christ did. No? Tayo ay maglilingkod ng katulad ng paglilingkod ni Kristo. Amen? Yun po kasi yung itinuturo ng Panginoon sa atin, no? Nung siya po ay nagtuturo sa kanyang mga apostol, ng kanyang mga 12 disciples, lagi niya tong paulit-ulit na sinasabi, no? Na kung sino man nais sumunod sa akin, no? Ang dapat yung paglingkuran ay ang mga tao at hindi ang inyong mga sarili. Amen? No? Lagi niya po itong itinuturo, ipinapaalala na tayo ay naglilingkod sa Diyos. Dapat katulad natin siya. Katulad nung yung pinost ko po, yung dun sa Filipos chapter 2, no? Na ang sinasabi po dun, di ba? Na i-post ko po ata yung tungkol po doon sa hallelujah. Na maging kaimahe natin, no? Same image of Christ, na sabi po dun sa Filipos, hallelujah, chapter 2 verse 5, naway magkaroon kayo ng kaisipan ng tulad ng kay Kristo Jesus, no? Amen, praise God. So itong ating pag-aaral sa pagkakaroon ng may puso sa paglilingkod ay dapat lamang na lahat ng ating tinutularan, ginagaya, no? Na sinasabi ni Pablo, dapat magkaroon tayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. So, yun po, sa oras na ito pong ating tatlong pinag-aaralan na patungkol sa may puso sa paglilingkod, naway hindi po ito maging dahilan upang itaas natin ang ating mga sarili. No po? Ginagawa po natin to dahil sa grasya at sa malawak at malalim na kahabagan ng Diyos sa atin. Amen. Kaya lang po natin to ginagawa kasi naranasan po natin sa Kanya. Kaya yung pusong paglilingkod naway hanggang sa ating huling hininga at hanggang sa makarating tayo sa pangako ng Diyos, dala-dala po natin yung pagkakaroon na may puso sa paglilingkod. Amen. Conclusion lamang po, no? All these things are irreplaceable and remarkable service. So let us continue to serve and obey God's commandments. Pag sinabing irreplaceable and remarkable, replaceable, hindi kailanman mapapalitan.
and remarkable. Hindi kailanman ito mawawala bagkus tinatakan to ng Diyos, no? Ito po ay kanyang tinatakan. Nakatatak na po sa puso ng ating Panginoon yung ating pong ginagawa. Amen? Kaya po dapat magpatuloy tayo sa ating paglilingkod na hindi po tayo napipilitan bagkus mahal na mahal po natin ang ating ginagawa. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. O Diyos, na mahabagin at mapagmahal at mapagpatawad. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay po ninyo ng mabuting aral at payo sa amin na kung kami po ay susunod sa iyong kalooban, naway magkaroon po kami ng katulad ng inyong puso, pusong handang maglingkod hanggang kamatayan, Panginoon. Kagaya ng ginawa po ninyo nung kayo po'y narito sa lupa. Kayo po'y buong pusong nagpasakop sa misyon na ipinagkaloob sa inyo ng iyong Ama. At tinupad po ninyo ang inyong pangako na hanggang sa kamatayan, sa krus, nakita po namin yung mahiwaga at mapagpalang pag-ibig, Panginoon. At sa iyong muling pagpaparito, O Diyos, sa iyong muling pagbabalik, kami po ay nananabik, O Diyos. Nananabik po kami sa muli mong pagparito, sa mga taong uhaw at nananabik sa iyo, Panginoon. Na masilayan, Lord God, ang iyong mukha. Na masilayan, O Diyos. At mahagkan at mayakap ka namin. Dahil, Lord, lahat ng ito ay worth it. Lahat pong ito, Panginoon, ay may kapalit, Lord God, ng masaya at may payapang pamumuhay dahil sumusunod kami sa iyo. Salamat sa pagbibigay na mayroong pusong paglilingkod. Pusong handang magbahagi ng mabuting balita. Sapagkat ito po ang nais ninyo, Panginoon. Itatak po ninyo sa aming mga puso ang prinsipyong ito, Lord God, nang kailanman ay hindi mapapalitan, na kailanman hindi mawawala, sapagkat pinili niyo po kami bago pa po kami likhain sa mundong ito. Lord, maraming salamat. Pagpalain niyo po, Lord God, ang bawat isa. This is our pray. Amen. So let us proceed na po sa ating pananalangin.